Okay, I have been blessed. So magandang hapon po sa ating lahat. So welcome again to our Wednesday midweek service. So ngayon po bago muna tayo magsimula, tayo muna ay siyempre mananalangin po. Then after that, we're going to sing a song, To God Be the Glory, bago natin tawagin ang ating pastor para sa mensahe ngayong hapon, ngayong gabi. Okay, tayo manalangin. Aming Amang Diyos na pinamapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa hapon na ito na pinagkulam niyo po sa bawat sa amin kung saan nakadala nga pong muli kami ng aming Wednesday midweek service. Kasama pa rin po ito sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembly of ourselves together. Maraming salamat nga po sa mga faithful members na patuloy po na tumadalo, patuloy tumatangkilik sa mga ganitong gawain, especially sa panahong ganito ng pandemya. I pray, O God, pa rin po sa buong mundo na nakaranas nga po nito. Ganun po sa bansang Pilipinas, mula po sa presidente, sa mga namumuno po, ganun po sa mga tao dito na meron po kami ng disiplina, sa maging maingat kami, or still observe na precautionary measures, magbugas ng kamay, maging malakas ang pangangatawan, mag-exercise at pipiliin na rin po yung mga kakainin. Ganun po ngayong hapon, kaya pong patuloy tinataas, saan pong simula nga po sa aming pag-aawitan, saan pong panalangin, sa aming pong pagbibigayan, pagpalain nyo nga din po yung binigay sa nagbigay para nga po sa kalalagaan at lalo ng inyong ministeryo sa babat labas ng bansa. Yun po saan pong pakikinig ng mensahe. Handaan nyo po ang puso ng bawat isa. Andun po yung aming handang makikinig na willing nga po kami matuto, willing po i-apply lahat ng aming natutunan. Ganyan pong tagapagturo, gawin po ng banal na espiritu. Kami po nakikinig, bigyan po ng humble heart, teachable heart, ng tamang espiritu sa pakikinig. Ganyan po sa buong hapon na ito. Salamat po sa protection, provision, at kayo pong patuloy na tinataas, pinasasalamatan. Ito po ang aming samad na lang, tayong pangalan ng Panginoong Hesus, sa pangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, gandang hapon pong muli. So meron na tayong tatlo. Hello po sa inyong tatlo. Late pa rin online na nga po, pero late pa rin. So shout out sa mga late. Manood na kayo. It's already 6:09. Ginawa na nga po natin 6 p.m. kasi nga po yung iba may mga trabaho na. So, kailangan mag-adjust sa time. So, ngayon namang in-adjust na po natin yung oras. Bigla namang marami pa rin late. So, let us sing first bago natin tawagin si Pastor para sa mensahe. So, may apat na po. Apat na po Kasi magalang lang po kaya may po. Apat pa lang po nanonood. So, awit muna tayo. To God be the glory. So lovely the world that He gave us His Son.
So handa na ba kayong makinig ng mensahe ngayong hapon? So meron na po tayong 5 yan nakikinig. At sana dumami pa mamaya. Yan, may 7 na. So unti-unti na po nagsisipasukan sa online world. Yan, naging 8 na. Wow. So pasok po, tuloy-tuloy po tayo. So hindi po to bingo, no? So kung handa na po kayo, tawagin na po natin ang mensahero ngayong hapon, ang ating gwapong pastor. At binabati na agad natin ang Happy Father's Day. Ano po? Sa ano po, June 21 nga ba? So yung iba advance. So ngayon, maging advance tayo at least 3 days, 5 days. Kaya mga tayo pa yan. So pastor, ito po. Thank you, Preacher John Ray, Pastors to be. Magandang hapon mo muli sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. At alam ko pong pinananabikan nyo rin ito. Tanayin po natin na pag alas 5:30, nakaready na po tayo para pagdating ng 6 o'clock, handa-handa na po tayo, hindi tayo naghahabol. So, mabuti ang panahon ngayon, medyo hindi na masyadong mainit. Because tanghali, mainit talaga, pero tama, papatay niyan mga COVID. Pabor sa atin ang mainit kasi ang COVID gusto niya malamig. Kaya mag-ingat kayo, baka nasa loob ng refrigerator niya yan, naghahanap ng malamig. Okay, so magandang hapon po muli, o gawang hapon na, no? Gabi na sa inyong lahat. So, buksan natin yung ating Bible sa Exodus chapter 5, 1 and 2. Ito kasing verse na to, may kinalaman po sa panahon natin ngayon eh. Okay, mga epidemic na yan, ng mga kagaya ng Old Testament na naranasan ng mga Israelites. Matthew 5, 1 and 2. Ito po yung Old Testament time. Ito po yung mga nangyari sa mga Hudyo noon. Nangyari yon para po tayo ay may matutuhan. Kasi ang ating pong doctrine ay mula sa Romans hanggang Philemon, mga sinulat ni Paul. At pag-pray po natin by Sunday afternoon siguro, mag-verse by verse tayo. At itong Sunday afternoon, introduction natin verse by verse. At ang dami ko pang natutunan. Akala ko ang unang book talaga ng New Testament Matthew. Hindi ho pala. At kung kayo mananabik na makinig tuwing Sunday afternoon, siyempre Sunday evening pa rin, na-highlight natin. Kasi nakita ko na mas marami tayong matututuhan pag verse by verse. Okay, siyempre may matututuhan din tayo rito, pero verse by verse talagang walang nakakaligtaan mo doon. Bawat bahagi nun ay napakahalaga. Okay, Exodus chapter 1, 5, verse 1 and 2. Okay, sabi po dito, and afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus said the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. Yung feast kasi yan, parang sinasabi niya dito, bayaan niyo, sabi niya, ng aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako sa isang kapistahan sa ilang. Yung sinasabi niya. Sa verse 2, and Pharaoh said, who is the Lord? Talagang hindi niya kilala ang Lord. That I should obey him, that obey his voice, to let Israel go. I know not the Lord, sabi niya rito, neither will I let Israel go. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal na nasa langit, salamat po ngayong hapon sa pagkaaral po namin ng iyong salita. Dalangin ko po ang Banal na Espiritu siyang manguna sa amin, magbigyang liwanag ang aming pag-aaralan ngayon, na magsilbing pagkain ng aming kaluluwa. Makakuha kami mga prinsipyo na may apply namin, Panginoon, sa buhay namin, Ama. At sa gabing ito, bigyan mong bawat isa ng konsentrasyon, bigyan mong bawat isa ng focus. At alam ko maraming temptation sa paligid, pero ito yung pagkakataon, tuwing Wednesday service po namin ito, na kailangan nakatuon po kami sa pag-aaral ng salita. Ito lang ang tanging paraan namin na kami lumakas spiritually, upang paghandaan pa yung mga matitindi, mabibigat na mga pagsubok na dadaling sa buhay namin bago kayo dumating. Dalangin ko ang bawat oras sa mga gamit namin. Dalangin ko ang tagapagsalita na bigyan mo siya ng kapangyarihan, ng wisdom, upang ang mga salita mo yung pahayag ng maliwanag na maintindihan po ng bawat isa. Sa pangalan ni Kristo Jesus namin tagapagligtas. Amen. So ang title po ng ating lesson ngayong gabi, The Mighty Hand of God. Okay? The Mighty Hand of God.
Pag sinabi pong mighty, ito po ay strong and powerful. Kaya pag iniba natin yung mighty hand, the strong and powerful hand of God. Okay? So, bilang summary natin, para nakikita po natin kung ano yung ating tatalakayin. Posible pala na pwede mo palang basahin ang Bible at habang binabasa mo, alam mo ito'y totoo. Pero, mamimiss natin yung mga lessons na nais ituro ng Diyos sa atin sa particular na passage. Pwede pala nating mamiss yun. Kaya kinakailangan natin talagang, yung tinuro natin last time, kailangan talagang meditation pa rin. Hindi pwedeng mawala ang meditation. Kasi doon lang natin ma-absorb yung mga katotohanan ng kailangan ng ating spiritual na buhay. Halimbawa po, yung kasaysayan ni Moses at ang mahimalang ginawa ng Diyos para mailabas, iligtas ang mga Israelitas mula sa pagkailipin sa Egypt. Kasi alipin po sila doon, naging alipin. At marami tayong makukuhang mga mahalagang aplikasyon patungkol po sa pagtitiwala natin at pagsunod natin sa Diyos. Yun lang naman importante sa bawat mananampalataya ngayon. Yung pagtitiwala sa Kanya at yung pagsunod sa Kanya. Remember yung lesson natin last Sunday, yung kailangan matuto tayong makinig, matuto tayong magtiwala, matuto tayong sumunod, di ba? Para maayos yung worship natin. Kaya lang, may ibang karakter tayo dito sa kasaysayan ito, maliban sa Panginoon sa Diyos at saka kay Moses, na matutuhan natin na hindi ko pala dapat gawin yun. Okay? Isang prinsipyo na ginawa niya, at sa atin naman, ang prinsipyo hindi ko pala dapat gawin. Ito si Pharaoh, no? Pinakita niya ang halimbawa, yung pattern ng disobedience na hindi natin dapat susundin. So sa Bible, makikita natin ito yung mga prinsipyo yung dapat mong gawin, ito yung mga prinsipyo yung hindi mo dapat gagawin. Okay? So nagpupunta tayo ngayon sa mga bagay na hindi natin dapat gagawin. Okay, so pag nakarinig po kayo ng salitang Hebrew, ito po yung mga extended na family ni Joseph. Okay? Tanda natin si Joseph ay isa sa mga 12 tribes na anak ni Jacob. At hindi po lahat ng Israel ay nire-recognize ng Diyos na sila'y bahagi. Kasi sabi ng Panginoon, I came to the lost sheep of Israel. So ito yung galing kay Isaac, tapos mula kay Isaac kay Jacob. Kasi sabi niya, I hate Jacob, I hate Esau, and I love Jacob. So Israelites. Kasi ang pinuntahan ng Panginoon sa Kristo ay yung lost sheep of Israel. Kaya ito yung mga iniligtas nila ngayon, itong 12 tribes na ito, dumami. Okay. So, dito ngayon, magugulat kayo na nangyari kay Joseph noon, naging alipin siya sa Egypt. Siyempre, doon sa family ni Potiphar, di ba? Nakulong pa siya. Pero meron siyang may nanaginip yung Pharaoh na hindi may paliwanag ng kanyang mga magaling na manghuhula. At ang ginamit ay si Joseph. Nasagot niya na ipaliwanag niyang mabuti siyempre sa gabay po ng Diyos yung panaginip ni Pharaoh. At dahil doon, siya po ay naiangat sa posisyon. Isipin mo, number 2 siya sa the most powerful man in Egypt next to Pharaoh. So dahil doon, naging malakas, naging maganda, naging maunlad ng pamamalakad ni Joseph. Kaya ngayon, in-invite niya yung pamilya ni Joseph sa Egypt, no? At inilagay sila sa isang lugar na talaga napakagandang lugar. Okay? Masaganang lugar, mapayapang lugar, at makikita natin na yung mga pananim ay talaga namang matatawa sa Goshen. Okay? Goshen. G-O-S-H-E-N. Goshen. Kasi nung una, dumating sila sa Egypt, isipin mo 70 tao lang po sila. After so many years, yung 70 na pamilya ni Joseph ay umabot ng mahigit kumulang sa 2 milyong mga tao. Okay, dami Kaya lang, nung mabago na yung hari, namatay na yung hari, nakilala ni Joseph, hindi nakilala ng bagong hari ito si Joseph. So ang dami nga ng Israelitas na yan, ang ginawa nila sa mga Israelitas niya,
nagkaroon ng tinatawag ng force into pinwersa sila sa isang slavery. Ginawa silang alipin dito at binigyan sila ng matinding tinasabing hard labor. Kung mapapansin nyo, kung kayo makakapunta sa Egypt o makikita nyo sa picture yung mga pyramids, silang gumawa nun. Sipin mo, hatak-hatak na yung bato pataas. Okay? Sila yung gumawa ng syudad. So, si Moses, makikita na po si Moses, pasok tayo kay Moses ngayon, kasi Egypt na ulit. So, ibig sabihin, lahat ng mga Israelitas nandoon ngayon sa Egypt. Ngayon, tandaan natin, si Moses, nung bata pa si Moses, Hebrew boy siya. Natatandaan yung little baby Moses, nung pinagpapatay yung lahat ng mga lalaki. Pero dahil yung may nakita yung nanay niya, tinago siya ng nanay niya. Pero nung hindi na niya may tatago, kasi iiyak na yun eh. Inilagay sila sa basket, pinalutang, di ba, sa ilog. Nakita nung kapatid nung hari, nung reyna, o prinsesa pala, pinakuha. At sabi niya, sinong maghanap na mag-aalaga? Sinong nag-aalaga? Yung kanyang nanay. So, bari yung istorya niya, So, ito si Moses, lumaki siya, edukado siya, sa palasyo. 40 years sa palas. At kung ituturo natin na pag-aralan niya, high class yung kanyang edukasyon. Kaya lang, makamundo siyempre. Pero, tingnan nyo, kung may plano talaga ang Diyos para sa tao, ang nag-alaga sa nanay niya, si kay Joseph, ay kayo kay Moses, ay mismong nanay niya, tinahog na taga-alaga yung nanay niya. Siyempre, tinaturuan siya ng salita ng Diyos, kahit paano. So, 40 years siya, tingnan nyo mas pinili niya ngayon na lumabas doon sa palasyo kaysa maging hari. Siya ang susunod na hari. Lumayas siya doon. Nakagawa siya ng isang bagay din kaya napuwersa siya na umalis at iligtas yung kanyang buhay. At another 40 years, ang kanyang inalagi sa desert bilang isang pastol ulit. Okay? Yun ang pinaka-Bible college siya rito. So, 80 years old na siya dito noon nang siya'y tawagin ng Panginoon. Kasi minsan naglalakad siya habang may nakita siyang may nasusunog na puno. Pero nagtaka siya ngayon, bakit yung puno niya hindi nasusunog? Tama yung burning bush. At sabi niya rito, habang sa pakikipag-usap nila, parang summary lang to, yung pakikipag-usap nila, nagsalita ang Panginoon doon, sabi niya, sabihin mo kay Pharaoh to let his people go. Okay? So gagamitin ngayon si Moses para ilabas yung 400 years ng alipin ng mga Israelites doon sa Egypt. Okay. So itong maganda pa rin nakikita ko pag pag-aaralan itong lesson na to, yung God's mighty hand or strong and powerful hand of God kumilos sa pamamagitan ni Moses para yung kanyang purpose ay ma-accomplish. So ibig sabihin, ang Diyos talaga gumagamit ng tao. Kaya nga, halimbawa, hindi ko alam na magpapastor ako. Kaya pala nung maliit ako, may mga bagay na parang basta maalala ko maliliit ako, nakikipag-usap ako sa picture pa nga niya noon yung shepherd knocking at the door, mga ganyan. Hindi ko alam na magpapastor ako. Yung mga nangyari sa buhay ko, yung pala itinitrain na ako ng Panginoon. So, sinabi ng Panginoon kay Moses, sabi niya, pagbalik mo sa Egypt, sabi niya rito, ipakita mo kay Pharaoh ang lahat ng wonders. Okay? Lahat ng kahanga-hanga na inilagay ko sa iyong kapangyarihan. Kaya pinakita niya yung una ano ba yung hawak mo? Baston. O ihulog mo. Anong nangyari sa baston? Naging ahas. At ginawa niya yun sa Egypt. Damputin mo sa buntot. O pag damput niya sa buntot, naging baston ulit. So marami pa siyang ginawa. So, sabi niya dito, ipakita mo lahat ng kababalaghan, lahat ng magic na manggagaling tinuro ko sa iyo, yung kanang wonders ang tawag dyan na inilagay ko sa kapangyarihan mo, dala-dala mo yan. At pag nakita ni Pharaoh yan, sa harapan mo gagawin, ano sabi ng Panginoon? I will harden his heart so that he will not let the people go. Sa Exodus chapter 4, verse 21. So may kagagawan din ng Panginoon talaga doon. No? Pwede niyang patayin agad si Pharaoh kung gusto niya Pwede niyang patayin lahat ng mga Israel, mga Egyptian na yan. Pero yung process, he was also going to use Pharaoh's hard heart. Okay? Gagamitin yung proseso niya gagawin ng Panginoon ng Diyos
Gagamitin niyo yung katigasan ng puso ni Pharaoh para kontrolin ang Egypt. Paano kayo gagawin ng Diyos dito, no? Okay? So, ang purpose niya ngayon, kontrolin ng Egypt para ano? Para malaman nila that He was the one true God. Kasi alam nyo, ang Egyptian ay napakadaming sinasamba nila. Okay? Napakaraming lang sinasambang Diyos-Diyosan ng mga Israel, ang mga Egyptians. Kaya ngayon, yung proseso ng gagawin nila, kaya harden na heart, para gusto niya ilabas lahat yung proseso kung dais na mangyari ng Diyos. So, nang dumating si Moses sa Aaron, nagpunta sila kay Pharaoh, at sinabi kung ano yung mensahe ng Diyos sa kanila. Sabi niya, let my people go. Sabi ng Diyos. Kaya ang sagot naman ni Pharaoh dito, who is the Lord? Sino yung Diyos na yan? Na malalaman ko na dapat kong sundin ang kanyang tinig. Tapos sabihin, let Israel go. Sabi niya dito, no, sa Exodus 5:2, I do not know the Lord, and besides, sabi niya, I will not let Israel go. Pinatigas na talaga ng pangusunan. Pero ang prinsipyo po dito, no, every time natatanggihan mo ang salita ng Diyos, every time na mag-disobey ka sa kalooban ng Diyos, titigas talaga ang puso mo. So makikita niyo, even mga mananampalataya ngayon, kapag sila nagbalaki sa Diyos, lalo silang nawawala. Okay? At pag sila lumayo na ng lumayo, patigas na ng puso na sa kanila ngayon, kikilos ang Panginoon laban sa kanila at para sila yung prodigal sa nagbabalik talaga sila. Kaya mahirap eh. So may mga prinsipo tayo makukuha dyan. So, ano bang sagot ni Pharaoh? Anong ginawa ni Pharaoh? Sagot niya to sa sinabi ni Aaron sa kanila Moses. Lalo niyang binigatan ang labor. Okay? So gagawa sila noon kasi ng bricks noon. Yung bricks noon, may tinatawag na yung dayami, parang dayami. Straw, sinika nga. Ilalok nila yun parang sa putik para lalong tumigas. Ang ginawa nila, binawasan nila ng straw. Tapos sabi niya, kung ano yung kota nyo, ganun pa rin ang kota nyo gagawin nyo. Yun ang demand nila. So mahirap, talagang nahirapan lalo niyang pinahirapan. Ito na ngayon. God began His work on Pharaoh's hard heart. Dito na kumikilos ngayon ang Diyos sa matigas na puso ni Pharaoh. Okay? Gagamit siya ngayon ng plagues. Ito yung salot. Dahil ang puso ni Pharaoh ay matigas. At dahil dito, nagpadala ang Diyos ng sunod-sunod na 9 na plague sa Egypt. Naalala ko ito ngayon eh. Alam niyo ba, may lockdown din sila doon. Okay? Yet, bawat isang pinadala ng Diyos na 9 plagues na yun, inuna niya, 9 plagues eh, lalong lang ulit tumigas ang puso ni Pharaoh and refuse to let Israel go. Matindi, ano? Okay, tingnan natin. Ano ba yung mga pinadala? Una, blood. Yung sa Exodus 7:14 to 25, mahaba na yan, ano? Pero una yan, yung tumutukoy yung Nile River, ginawa niyang dugo. The Lord turned all the water of the Nile River to blood. So, isipin nyo, doon ang gagaling ang tubig nila, source ng water nila, inumin nila. Okay? Doon ang gagaling ang isda na kanilang kinakain. So, nung ito'y naging dugo, ginawang dugo ng Panginoon ang Nile River, lahat ng isda namatay. So, ano mangyayari? Pag namatay lahat ng mga isda sa ilog, namaho ang ilog. Paano ka iinom yan? Paano ka maglalaban yan? Okay? Paano ka, saan ka kukuha ng panghugas ng pinggan mo, lutuan mo? So, ganun yun. So, nataranta yung mga tao. So, saan na kayo kukuha ng tubig? I-stock na lang, ubus na. So, dito naghukay na yung mga tao. Naghukay sila ng balon para makakita ng tubig na maiinuman. Kasi malinis mo ng Nile River eh. Doon sila umiinom ng tubig. Doon sila sumasalo. Even ang mga hayop nila doon kumukuha ng inumin. Dahil sa ginawa ng Diyos na yan, wala. Hukay ngayon sila. Parang di ba? Sa katigasan, alam ko sa katigasan din ang ulo ng mga tao na hindi pinapansin ang Diyos, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. So kailangan, sa dami ng epidemic noon, ngayon lang talaga buong mundo sarado. At
nag-usap kami ni Pastor Lieta, pinag-aaralan namin isang issue. Alam niyo ba mga kapatid, ilang tao kay buong mundo ang mawawalan ng trabaho? Sa US, nakalagay niyo papansin, website sa YouTube, ilang milyong tao ang mawawalan ng trabaho. So magkakaroon ng taghirap ngayon. Anong source ngayon pagka nagtaghirap ang mga tao, taggutom? Ano mangyayari? Makinig kayo ha, magkakaroon ng nakawan. Kaya mabigat ng pabigat mga kapatid. Okay? Nangyari ito, makikita natin dito, nagpadala. Isipin nyo, ilan ang pinadala sa atin noon? Noong una, mga sakit sa TB, di ba? Sakit sa smallpox, chickenpox. Okay, ang dami noon. Ngayon, pinakamatindi ngayon. Na lahat ng mundo apektado. So pagkatapos, tingnan nyo, iniisip ko nga tingnan nyo, pagkatapos ng flood, wala silang mainuman, ang baho ng Nile River, patay lahat ng mga isda, naghukay sila. Okay? So naghukay sila. Siyempre malalim ang tubig doon. Parang desierto kasi yung Egypt eh. Hirap na hirap sila. Nung makakuha na ulit sila ng tubig, nakapaghukay sila, anong nangyari? Nagpadala ulit ng Diyos ng frogs. Okay? Sabi niya kasi, sige, pag hindi mo papadala yung, sabi, let my people go. No, sabi ni Pharaoh, sige, papadala ko na. Nung mawala na uli, naibalik uli, ay sabi niya, I will not let your people go. Alam mo ba itong mga plagues na to? Ang sinasamba nila ni Pharaoh itong tubig, mga Israelites, sinasamba nitong sumunod yung frogs sa Exodus 8, 1-15. Anong ginawa ng Diyos? Lumabas lahat ang mga palaka mula sa mga tubig at ano niyo ko ba? Tinakpan nila ang lupa na puro palaka. Ganyang kakapangyarihan ng Diyos natin. Wala ka na makita, akala mo sumibol ng damo. Palaka yon. Saan nagpuntahan yung mga palaka? Sa bahay, pumasok sa bahay, sa higaan nila, sa lutuan nila sa oven, sa kanilang bowl, sa kanilang taihan. Ano sabi ni Pharaoh? Wala na magawa si Pharaoh, kahit lalakaran niya, palaka. Sabi ni Pharaoh, nag-promise siya to let the people go. Pero nang inanis na ng Diyos yung palaka na yan, nagbago na naman yung isip. Alam niyo ba, dito sa Pilipinas, nakakakita kayo ng palaka? May maliit na swerte, maliit na palaka. Gusto mo swertehin ka? Mas malaking palaka ang bilhin mo. Okay? Kasi kadalasan itong Diyos talaga ng mga tao eh. Sa Egypt, nagsimula po yung Diyosin nila, yung frogs. Okay, so yun ang naranasan nila. Isipin mo, tinakpan yung lupa. Frogs covered the land of Egypt. At siyempre, nangako na naman si Pharaoh. Tapos, nung hindi na naman siya payagan, nagpadala uli ng Diyos ng nuts. G-N-A-T-S. Nuts. Okay? Ito yung mga maliliit na black biting fly. Kaya tinignan ko sa dictionary ito eh. Small black biting fly. Nangangagat talaga. Sisip-sipin pa yung dugo mo dyan sa Exodus 8:16-19. So ano nangyari? Tinakpan nila yung buong Egypt, puro nuts yun. Parang mga damo uli, nagsibulan, parang tag-ulan. So yung mga magicians ni Pharaoh, wala silang magawa. Uy! What happened? Anda. Hulog po yung hulog. Di ba nabasa? Hindi no. Sorry. Explain mo anong nangyari dyan, Ray. Commercial lang ha, commercial. Commercial po muna, commercial. Brought to you by. Pumitik eh. Ayan mo nga. God, ayun, nag-slide po. Nag-slide. Sorry. Natakot sa nuts. So, tinakpan yung buong lupain ng Egypt noong mga langaw. Okay? Small black fly. Langaw na nangangagat. Even yung mga magicians na pinaalis, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang ginawa ng Panginoon. So, si Pharaoh, hindi pa rin makikinig. Ayaw pa rin makinig sa Lord, ano? Kasi ayaw niya pa rin palabasin ang Egypt. Talang puno-puno na yun. Ayaw mo pa rin, sabi ng Panginoon. Dumating uli. Insects. Sa Exodus 8:20-32. Anong nangyari? Iba't ibang klase ng insekto nagsama-sama.
At pinuno yung bahay ng bawat Egyptian. Pinuno yung bawat lupain ng Egypt. Puro yun insekto. Tingnan mga kapatid. Kaya para nakikita ko rin dito na tayo mga mananampalataya, huwag tayo matakot. Kasi nung nagpadala ang Diyos ng itong mga insekto, God set apart His people in the land of Goshen so that no insects were found there. Sa verse 22. Exodus 8:22. Wala pong sa tao ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, walang pumuntang anumang insekto, wala po silang naranasan. So, ibig sabihin, tayo ay protektado ng Diyos sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Amen po. So, galing So, isipin niyo, kung kayo matatakot, noon talaga inihiwalay. Kaya set apart tayo, kaya hiniwalay talaga tayo ng Panginoon sa ganyang bagay. Kung didisiplinahin ng mundo, andun yung ating mga pag-iingat niya sa atin, andun yung mga provision sa atin. Sabi ko nga, sa panahon ng pandemic, dito pa maraming bigas eh. Dati, kung may binibili ako, 5 kilo. May mauubos na. Abay, madaming bigas kayo. Nagbigay pa uli, sabi ni John Ray ng 2 kabad. Alay. Nakakainis. Ipapagiling namin yon. Nagpadala si Pastor Ross sa Sister Tess, bagong ani. At wala pong ginagamit na abono. Kaya masarap ang kanin. Kaya ito'y naluto. Okay? So, isipin nyo, iniligtas niya yung mga tao dahil yung mga tao niya, mga Israelites doon sa Goshen, walang nakaabot na anumang tinatawag, hindi inabot, pinotektahan ng Panginoon, hindi pinayagan ng Diyos na makaabot doon ang plagues, mga plagues na yun. And I will serve, sabi niya dito, I will serve her in the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms, sabi niya dito, kasi sabing swarms of flies, iba't ibang klaseng insekto, shall be there to the end thou mayest know that I am the Lord in the midst of the earth. So, sabihin natin, ipinakita ng Diyos yung kanyang sovereignty, na walang di ba sabi, no man can pluck them out of my hand. Pag anak tayo ng Diyos, protektahan niya tayo. So, in doing this, ipinakita niya kay Pharaoh that he was the powerful God of the Hebrews who controlled all these events in Egypt. Okay? Yun ang pinakita ng Diyos kay Pharaoh na lahat ng nangyayari niyan, kontrolado ng Diyos. Kasi sa Egypt lang dumating, pero doon sa mga Israelitas sa Goshen, walang nakarating. Kasi hindi pinayagan ng Panginoon. Kaya nga, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ka, itong panahon ito, dapat nagtinutuwid na natin ang buhay natin. Okay? Isang malaking pasasalamat kasi kahit ikaw ay baluktot ka pa rin, hindi ka pa rin tinatamaan ng COVID. Dahil anak ka pa rin ng Diyos. Pero hindi ba nakakahiya? Anak ka ng Diyos, tapos ikaw ay nagpapatuloy halimbawa sa kasalanan. Patuloy na tumitigas yung heart mo. At pwedeng gamitin ng heart ng Diyos yung katigasan ng heart mo laban sa'yo. Okay? Yan ang pinakamatinding ginagaya mo si Pharaoh nang nagdi-disobey ka. So, pinakita ng Diyos na talagang ipapakita niya talaga na kasi hindi siya kinikilala ni Pharaoh. Sino ba yung Diyos na yan na dapat kong pakinggan ang kanyang mga tinig at sinasabi? At dapat kong sundin. Okay? Eto na, no? Dahil sa nangyari yun, ipinakita niya sa harapan ni Pharaoh na merong ang Diyos ng Hebrew ang may a so powerful God who controlled all these events in Egypt. So, nung tinanggal niya yung mga insects, muli si Pharaoh bumalik sa kanyang promise to free God's people. O, sige. I will let the people go. Alam mo, ganyan nangyayari sa buhay natin, di ba? Pag tayo may sobrang malaki ng problema natin dahil sa pagsuway natin sa Diyos, nakatingin tayo, umiiyak tayo, nag-promise, Lord, hindi na mauulit. Promise po. Nang nawala na uli yung problema, balik na naman sa kasalanan. Hindi ko ba? Naalala niyo yung buhay niyo? Pagka kayo'y nagsasapagsuway, okay, una, hindi ka nasunod sa magulang mo, di ba? Sino yung alam mo, pag hindi ka sumusunod sa magulang mo, indirectly sinasabi mo, sino ba yung magulang ko na yan? Magulang mo lang yan.
Ganon ang sinasabi. Ginasabi pag nagdi-disobey ka sa parents mo. Lalo nag-disobey ka pa rin sa Lord. At pag pinagsabihan ka ni pastor, at sinuway mo sinabi ni pastor, parang sinasabi mo, sino ba yung pastor na yan? Okay? So, anong nangyari? Aabutin siya ng pestilence. Ayaw na naman pumayag si Pero nung nawala na. Nagpadalaon ng pestilence. Exodus 9:1-7. Okay? Nakalagay dito sa verse 1-7, the Lord sent a disease. Okay? Peste, no? The Lord sent a disease that killed all the livestock in Egypt. Pag sinabing livestock, lahat ng alagang hayop ng mga Egyptians. Baka, kambing, tupa, kabayo, kamelyo, patay. All the livestock in Egypt. Pero itong maganda, tignan nyo ha. But, sabi niya dito, but he protected the livestock that belongs to his people. Walang namatay, walang nagkasakit ng mga hayop ng mga Israelitas. Amen po ba? Di ba? Kaya pa may COVID na. Bakit? Pinoprotektan tayo ng Diyos. Kahit na matigas ang ulo mo eh. Kahit napasaway ka pa rin, mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya yan ang mga ganda sa Panginoon andun. Kasi nga nung tayo yung makasalanan, paminahal na tayo ng Diyos. Ngayon pang anak na niya tayo. Siyempre, pag ngayon anak niya tayo, papaluin niya tayo. Di ba sabi niya, whom God loveth, He chasteneth. Papaluin niya tayo. Didisiplinahin niya tayo para huwag tayo magpatuloy sa kasalanan. Didisiplinahin niya tayo para huwag tayo magpatuloy na gumawa sa kasamaan at ibandira natin na eto ang anak ng Diyos, makasalanan. Ayaw niya mangyari yun. At ayaw ka rin niya mapapahamak. Gusto niya lumago ka. Gusto niya maging matatag ka. Gusto niya ma-enjoy mo ang buhay mo habang nasa mundo bilang anak ng Diyos. At hindi ka gagamitin ng dyablo. Kasi kung magpapatuloy ka sa kasalanan, isipin mo anak ka ng Diyos, pero ginagamit ka ng dyablo. Yun, dinawalaan, namatay na lahat yung mga hayop, ano? Ito pang isang nangyari. Siyempre, may natitira pang mga hayop. At siyempre, yung mga tao, hirap na rin. Ay, may mga prinsipyo rito. Sa mali mong desisyon, maraming madadamay. Ito na uli yung number 6 na pinadala ng Diyos. Via LBC. Exodus 9:8-12. Boils. Sa Tagalog, ito ay mga pigsa. Ito yung punong-puno ng nana. So, bawat tao doon, talagang masakit. Nasaktan sila, lahat sila nagkaroon ng pigsa sa katawan. Para si Job. At hindi lang po tao nagkaroon ng pigsa. Pati hayop na natitira pang buhay. So, anong klaseng problema yung sunod-sunod na, no? Grabe. Pwede nga patayin na lahat ang mga Egyptian sa pamagitan yung peste. Pwede na silang patayin doon. Pero nanatili silang buhay. Bakit? Para ipakita sa kanila na ang kapangyarihan ng Diyos at may makilala siya sa buong mundo na ang Diyos ng Hebrew ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi kagaya ng Diyosan nila na kanilang sinasamba. Kaya napakaraming buhay ang Panginoon para ipakilala niya kanyang sarili. So yan, siyempre nakikita na siya ng mga tao. Yung mga tao siguro pwede maniwala na, pero takot sila kay Pharaoh. So hindi pa rin natin na matindi. O isipin niyo yung buhay natin. Diba? Babalikan natin pag may problema kayo, dahil sa maling mga desisyon nyo, nagresulta sa masakit. Di ba? At sabihin natin, Lord, hindi na uulitin. Last na yun. Last. Ay siya. After ilang araw, gagawin mo na naman yun. Parang kami noong high school ako, nagiinom na ako. Sabi ko, huling-huling inom ko na to. Lalo pag nagsusuka ako, nalabas na yung wala lang pait-pait na yung nalabas. Last na po ito. Lord pa ako noon. Kasi hirap ako eh. Hindi pa ako, wala pa ako relasyon nga sa Diyos noon. Lord na ako. After 3 days, lasing na naman. Parang ganun nangyari kay Pharaoh, no? Pag hirap na, naman pa-promise na hindi na ulit. So, anong sabi ng Diyos? Teka muna. Talagang hindi ka natututo, ha? Hail. Okay? Sa Exodus 9:13-35, hail. H-A-I-L. Sinabi ni Moses kay Pharaoh na isang grabing hailstorm ay dadating. Okay?
Anong sinabing hailstorm? Aapoy, uulan, hailstorm eh. At winarningan sa kanila ng mga tao na walang lalabas. Maghanap kayo ng makakanlungan para kayo makaligtas sa apoy na yan. Okay? So ilang araw sila, stuck sila doon ilang araw. Ngayon, yung lumabas, tinamaan ng COVID, tinamaan ng apoy. Okay? So yung apoy na yun, nag-uulan mula sa langit. At sabi nga ni Moses, okay, pero may darating na hailstorm sa iyo, matinding hailstorm to. Apoy, babagsak mula sa langit. At paghanap na kayo ng inyong makakanlungan, pati mga hayop na natitira ninyo, huwag kayong lalabas. Anong nangyari ngayon? Ay di lahat ng mga tanim naman, lahat ng prutas na pwedeng pakunan ng mga Israelites noon, sunog. Okay? At lumalabas, hindi maniwala, sunog din. Pati mga hayop na nasa labas, sunog lahat. Hindi ho ba? So, ganyan katindi ang Panginoon, ano? Kaya lang, uli, sa land ng Goshen, na kung saan nandun yung mga Israelitas, hindi po na, walang hailstorm. Kasi, mga anak ng Diyos yun. So, bagamat si Pero ay pansamantala munang nagsisi sa kanyang kasalanan, sabi niya, totoo nga, sabi niya, nagsisi na ako, sige, babalik na ako, palalabasin ko ng mga Israelitas na yan. So ngayon, tumigil yung hailstorm. So nagkasala na naman siya kasi he hardened his heart. So every time na sila susuway sa kalooban ng Diyos, susuway niya kanyang sinasabi, tumitigas sa kanyang puso. So meron pa rin, uli, okay? Yung ikasyam na Diyos-Diyosa ng mga Hudyo, ay ng mga Egyptian, yung locust. Sa Tagalog, tipaklong o balang. Okay, sa Exodus 10 na to, 1:20. So the Lord sent locusts to cover all the land of Egypt. So isipin mo, buong lupain, buong Egypt, punong-puno ng tipaklong o balang. Wala nang, para bang nang dumi. Nakita ko nga sa nakita ko yan sa YouTube na dumaan yung locust, talaga nangitim. Natakpan yung liwanag sa dami ng mga locust na yan. So sobrang dami nila, dumilim. So pinuno nila yung bahay, pumasok sa bahay yung mga locust na yan, at kinain ng mga locust na yan ang lahat ng tanim, lahat ng mga prutas, kaya mga puno ng kahoy na natira na hindi nasunog si hailstone. So tingnan nyo, habang tayo nagmamalaki sa Diyos, uubusin mo lahat kung ano mayroon tayo. Kaya naman hindi. Kaya sabi nga ng Bible, halimbawa sa Bible na huwag nyong gagayahin, huwag nyong susundin. Walang natira. Walang natirang green na mga dahon, ubos. Pati puno ng mga pakahoy doon sa Egypt, ubos. Yung pagmumulan pagkain nila, mga gulay, mga prutas, sunog po. Kaya ang lahat ng mga tao ngayon ay nagdusa because of Pharaoh's heart. Alam mo, parang nakikita ko kasi katigasan ng mga puso ng tao, palayo na sila sa Diyos. Even ang maraming churches ngayon na dapat nagangaral ng katotohanan, wala na, ibig mga mega church na yan, hindi na sila nagtuturo ng kasalanan. Puro na lang encouragement, mabubuting bagay sinasabi nila dahil baka masaktan sila eh. Yung naisipin mga tao, magtuturo ng katotohanan, magtutuwid. Hindi pwedeng hindi mo ituro ang kasalanan sa church. Paano sila matututo? Paano nila malalaman na nagkakasala sila? Paano malalaman nila na sila ay nasa kasalanan? And God is holy and God hates sin. At dapat nilang malaman yun. May in-interview nga na isang pastor ng mega church. At sabi niya, bakit, why are you only preaching puro encouraging words lang? Why are you not preaching about sin? Because those people are already tired outside. Hindi po pwede yun. Pagod lang sila physical. Paano sa spiritual nga pinag-uusapan? So, grabe yung nangyari dito, walang natira.
because of because of his disobedience, yung leader affected the entire nation. Sa kanyang puso. Now, meron pang isa. Isipin mo, dami, ano? Ang pinaka number 9 na plague dito is yung darkness. Sobrang kaniliman. Exodus 10:21 to 29. Ito yung pinaka siyam na plague dito, yung sobrang kapal. Ewan ko, ako naranasan ko yung sobrang kapal ng dilim doon sa Santiago 2. Wala ka talaga makita. Di ba? Talagang sobrang kapal. Sa bundok yun eh. Ngayon ito, naranasan nito sa sobrang dilim sa Egypt. 3 araw po yun na naranasan nila, nag-lockdown sila ng 3 days. Walang lumabas. Okay? Hindi sila magkakitaan sa isa't isa. Kaya walang lumabas sa kanilang mga tahanan. Puro kapaan na lang sila doon. But all the sons of Israel had light in their dwellings. Maliwanag doon sa kanilang tahanan, sa Goshen. Kita niyo yan? Sabi ko, tingnan niyo mga kapatid, sa panahon ng ganito, panahon ng pandemic na ganito, sino sa inyo ang mga mananampalataya ang naghihirap? Sino sa mga mananampalataya ang nagsasabing nagugutom na kami? Wala eh. Nagbisita kami sa mga miyembro na ganyan, masasaya naman, wala po. Magsagana sila. Sila pang nagpapakain. Pero ito, mga unbelievers to, kaya makikita mo, pila-pila, nangangailangan ng bigas, nangangailangan ng pera. Yung dating may mga middle class na mga naging mahirap sila. Okay? Nangangailangan din ng pera, ng sap. But all the sons of Israel had lights in their dwellings, in their houses. Life in Egypt came to a standstill, parang nangyayari ngayon. Okay? Wala silang nagawa. Nakaupo lang sila, baka sila mahulog, makuntog, nagkakapaan sila, hindi sila kumakain, hindi sila umiinom. Sa 3 araw na yun. Yet Pharaoh's heart grew harder, and his anger burned toward Moses. Sipin mo, imbis na magsisi. Tayo ba mga kapatid, pag tayo habang may ganito tayo, alam na natin na kumikilos ang Panginoon. Tayo, ilapit natin ang sarili natin sa kaya. Lalo ba tayong lumalayo? Lalo ba tayong nagpapakalalim sa kasalanan? Supposed to be, dapat ang dami nyo na nanonood na kayo dapat ng live preaching. Excited kayo. Young people, matanda at bata. Isang pamilya nanonood. Dahil alam natin na may mensahe ang Panginoon sa atin, na may control ng lahat. Sino nangyari sa Egypt? 3 araw silang walang stand still, walang silang ginagawa. Pero si Pharaoh, sa halip na magpakumbaba, anong nangyari? His anger burned. Lalo siya nag-init, ang galit niya kay Moses. At sinasabi niya, lumayas ka sa harapan ko. Mag-ingat ka, sabi ni Pharaoh sa verse 28. Ayaw ko na makita ang pagmumukha mong muli. Dahil pagka ikaw nakita ko uli ang mukha mo, mamamatay ka. Papatayin kita. Yan sabi ni Pharaoh kay Moses. Galit na galit tayo. Isipin mo, siyam na plagues yun. Pero tika, meron pang isa. Kaya mga kapatid, we must avoid following Pharaoh's pattern of disobedience. Ano mang disobedience ang ginagawa mo, sumusunod ka sa halimbawa ni Pharaoh. Matindi yan. At nakita natin habang si Pharaoh ay sumusuway, matinding nararanasan niya. Kaya nga sabi ko, kung ano yung nangyayari sa iyo, kung ano yung buhay mo ngayon, yan ay resulta ng iyong pagsuway at pagsunod. Eh kung tuloy-tuloy ka ng sunod, maayos na ang buhay mo. Eh kaya sa may pagsunod. At mas marami pa yata ang pagsuway. Isipin mo kahit paulit-ulit na itong pagkakataon na binibigay sa kanya sumunod sa Panginoon. Ang daming tsansa, 9 chances na ibinigay ng Diyos sa kanya para siya ay sumunod. Okay? Sa Panginoon. At tumugon sa tinatawag na respond with contempt. Baliktad eh. Imbis na sumunod with humility, he responded with contempt. Pag sinabing contempt, it's a powerful feeling of dislike for God of the Hebrews. Kaya imbis na ilapit niya, nagkisi siya, gano'n. Mabuti pa yung unang Pharaoh eh. Kinilala niya yung ginawa ni Joseph. Eto, talagang wala. Matigas ang puso talaga nito.
Ayaw, imbis na magsisi siya, o kaya sumunod sa kalooban ng Diyos na yan, pero ang ginawa niya, negatibo. Powerful feelings of dislike for the God of Hebrews. Pupangit sa atin. Naharap tayo sa isang pangit na sitwasyon. He suggested compromises to the Lord's command by restricting who leave Egypt to worship Him. Yan ha, ulitin natin. When the situation becomes bad, pangit na yung sitwasyon, kagaya nang nangyayaring ganyan. He suggested compromise to the Lord's command. Nakipag-compromise siya by restricting who could leave Egypt to worship Him. Sige, ganito. Kung lalabas kayo, sige, pipili lang natin kung sinong lalabas. Pero time after time, gumagawa siya ng mga pangako. Okay? Sinasabi niya, sige, papakawalan ko ng mga tao, mga Israelites. But as soon as the relief came, nawala na yung mga plagues na yon, nawala na yung paghihirap na yon, nag-ando na ng ginhawa, sisirain yung kanyang salita. Ano mo, kung minsan ganyan din tayo, no? Kaya kung minsan may mga, sa mga mag-boyfriend, mahal na mahal kita, papakasalan kita, pag nakuha ng gusto, wala na. Ganun din sa mga mag-asawa, mangangako sa harap, sa hirap at ginhawa, pag nasaktan, hindi may nagustuhan, wala na. So hindi nyo alam, sitigas ang puso nyo lalo. Sa paulit-ulit na ginagawa niya, nangangako ito na hindi na. Papakawalan ko na yung mga tao mo. So yung tingnan nyo ha, yung katigasan ng puso ni Pharaoh ay naging dahilan na ang lahat ng Egyptians ay magdusa. Sipin mo, dahil isang tao, maling desisyon ng isang tao. Isang maling desisyon ng tao, nagdusa ang lahat ng Egyptians. Saan? Nagresulta saan? Destruction of the land. Sira lahat ang lupa, sunog-sunog eh. Ang puno, nasunog lahat, kinain pa ng balang. Ang lahat ng hayop, na peste. Yung mga natira, nasunog pa. Sipin nyo yan. Pati tubig, di ba, naapektuhan. Pati food supply, naapektuhan. Pero tingnan, meron pa rin, no? Meron pang isang plagues na darating na finally, mawawasak dito yung katigasan ng ulo ni Pharaoh. Totoo kaya? Tingnan natin, ano? Pero nagpadala ang Diyos ng tinatawag na death angel na lahat ng panganay ng Egyptian, pati ng hari ng Egypt, pero ay mamamatay. Pero ang nangyari, wala. Lalo lang ulit ibigay sa kanyang puso. Walang makakapagpalambot ng puso ni Pharaoh. His heart, hardened toward God. Lalo siyang tumigas sa kanyang puso, no? So, sa buong report na ito, sa ating binasa, sa Isaiah ng ating pinag-aralan, ipinakita ng Diyos, ano yung pinakita niya? God shows us the danger of repeated disobedience. May panganib pa rin mga kapatid, yung paulit-ulit mong pagsuway. Ang tawag dyan is willful rebellion. Yung bang, alam mo ng mali, alam mo ng pagsuway, ang ginawa ko, kaya willful is pinag-isipan mo, no? Tapos intentionally na ginawa mo ito. Pinag-isipan mo, pinagplanuhan mo. Kaya willful eh. Hindi yan accident ang ginawa mo, kundi willful. Rebellion, yung rebellion ng puso natin, lalong tubigas ng tubigas. It's grow harder. Every time we disobey God, our hearts grow harder. Our self-will become, stronger. Yung gusto mo nasusunod, hindi gusto ng Panginoon. Alam mo, pinakamaganda, the best time to obey the Lord is immediately after conviction. Halimbawa, nakikinig ka ng Word of God. May sinabi ng Diyos sa'yo, na-convict ka, gawin mo agad. Okay? Kasi kung hindi, kukontra ang kalaban dyan. Kung ano nang papasok sa isipan mo. Hindi naman sabihin na just making promises to Him, but following through our commitment to obey. Kung nag-commit kang susunod, gawin mo.
Subaybayan mo yung pagsunod mo sa Kanya. Umiwas ka sa pagsuway. Labanan yan eh. Okay? So, anong gagawin mo ngayon? We also guard against setting conditions for our submission to the Lord. Lord, susunod ako kung. Wag. Wala kang dapat kondisyon. Kung susunod ka, sumunod ka. Hindi ho ka mag-set ng tinatawag na condition. Lord, susunod ako kung. Okay? Sisimba ako kung. Makikinig ako sa live kung. Wag. Pag sumunod po kayo, huwag po kayo magtakda ng kondisyon. Sumunod lang po tayo sa Panginoon. Because half obedience is still what? Disobedience. Okay? Kahit kaunti, hindi pwede, kaya talagang kailangan ng Diyos sa atin dito is full obedience. Kasi nakikita ng Diyos yung puso natin, mga kapatid. Kaya itong lesson to, simple lang, ano? Nakita ko lang kasi parang related sa epidemic natin ngayon. Pandemya natin ngayon. Sa dami na, kung papansinin nyo taon-taon, may mga SARS pang dumating, okay, mayroon pang HIV, kaya dami. Pero, hindi nangyari itong ganito. Pero, etong nangyari ngayon, lahat ng bansa nagdudusa. At sabi nga, kung nakakatakot nga ito, kung tutusin, sa akin hindi ako natatakot kasi pag namatay ako, sa langit ako. At ako excited kasi malapit na siya dumating pag nangyayari yung mga ganyan. Kaya lang, paano yung mahihina na mananampalataya? Yung matitigas ng puso na nagpabayang makinig, mag-aral, at sundin ang kanyang salita. Paano kaya lupa? Paano hindi lumalago? Kaya pag dumating yung taghirap na yan, kasi ang daming mawawala ng trabaho sa buong bansa, sa buong mundo. At kakaroon ng taghirap, mawawala maraming kumpanya magsasara. Ano mangyayari ngayon? Nakawan yan. At kung hindi magnanakaw, papatay pa yan pag lumaban. Kaya mabigat nga mga kapatid. Lalo yung malaking bansa ngayon, mawawalang trabaho. Pasalamat tayo sa Pilipinas. Kasi tingnan nyo, sa Amerika kasi, pag magsusustain na sila ng pera, malaki sila yung SAP nila, kung meron man SAP, malaki ang SAP nila. Ay kung abutin na ilang taon yan, saan kukunin ang pera nila? Parang tayo. Yung ikalawang round ng SAP natin, wala pa. Sa ibang bansa, nagkakanawak na binabasag na yung mga department store, yan, nakawan talaga nila. Pero kung tunay kang Kristiyano, kapatid, ito na yung panahon para tayo ay sumunod sa Diyos. Ito na yung panahon para magtiwala sa Diyos. Yeah. Ito na yung panahon para mabago yung buhay natin. Huwag natin ipilit magkasala. Kung ikaw na nasa kasalanan ngayon, pwede ba itigil mo na yan? Sana dumating ang panahon sa buhay mo na lahat tayo mamuhay sa kasalanan. Kasi anumang oras dumating ang Diyos, nakakahiya, di ba? Pag dumating siya, nasa kasalanan tayo. Nagkaroon tayo ng pandemic na ilang buwan. Sana meron tayong level na naabot sa ating spiritual na buhay. Para, di ba sa atin sinasabi ko nung bago tayo magka-pandemic noon, sabi ko, itong sisimula pandemic, okay? Kayo matakot, dapat pakinabangan natin ang pandemic na to. Unang-una, pakinabangan natin spiritually. Subaybayan natin kung anong gagawa ng Diyos sa buhay natin. At tingnan natin kung may nabago na ba sa buhay natin. So, ang Diyos natin ay makapangyarihan, the mighty hand of God. Isa pa, nangako siya, di ba? I will never leave you nor forsake you. Mapalad tayo, kapatid. Kasi noong panahon ng sa Egypt, ipinakita na ng Diyos ang proteksyon niya sa kanyang mga anak. Okay? Nagdilim, sa kanila maliwanag. Kumalat ang insekto, sa kanila wala. Nagkaroon ng tubig, sa atin, sa kanila wala. Maayos. Kasi anak sila ng Diyos. At tayo ngayon ay anak tayo ng Diyos. No, the people of God sila. Chosen God sila eh. Chosen people of God eh. At kung natuto lang sila, kung di sila tumanggi, sana walang church. Ang nangyayari lang dapat is, andun yung time nila, okay, sa mga Hudyo, the people of God, chosen people, the lost of Israel, sabi niya, then magkakaroon ng tribulation, then magkakaroon na ng
millennium para sa kanila. Wala tayo. Ito tumanggi sila. Salamat naman kasi nadamay tayo. Kung di sila tumanggi, wala sana tayong kaligtasan. Amen po. So ngayon, dapat ma-appreciate natin yung kaligtasan natin. Dahil kung hindi, wala talaga tayo sa plano. Sabi kasi nakasulat doon sa Panginoon sa Kanya, I came to the lost. Hindi tayo kasama. Kaya hindi tayo inalin tulad tayo sa parang aso madumi. Hindi kakalimutan yan. Dapat ma-appreciate natin lalong-lalo sa panahon ngayon yung ating kaligtasan, yung ating relationship sa Diyos. Kung ano man pagsuway na ginagawa natin, kapatid, kaya ikaw na anak, nakalagay, children, obey your parents. Ikaw, hindi ka pa sumusunod sa magulang mo. Pwede kung tututo ka ng sumunod. Kung talaga ikaw tunay na Kristyano. Sa mga mag-asawa, yung nag-aaway-aaway pa mag-asawa yan, dapat may natutuhan na tayo, dapat andun yung closer relationship sa isa't isa. Mapalag kayo, mga walang asawa, wala kayo pakikisamahan. Pero siyempre, yung mga hindi nagbabati, magkabati na kayo. Kasi ang mga oras na mali ang Diyos, bigla yan. Yung mga may sama ng loob sa ibang tao, patawarin nyo na yun. Yung iniisip nyo masama sa ibang tao, alisin nyo na yan. Kailangan malinis yung puso natin, malinis yung isipan natin para walang makita ang dadapuan sa atin. Para walang makita yung COVID na yan sa atin. Attracted yan sa kasalanan Amen po mga kapatid. So have you yourself following Pharaoh's pattern of disobedience? Meron ba kayong pagsuway? Tigilan natin yun. Anything na mga pagsuway natin hindi kalooban ng Diyos, huwag na. So ngayon, ano yung mga pangako na ginawa niyo sa Panginoon in times of desperation o tinatawag na hopelessness? Parang wala ka ng pag-asa, nangako ka sa Diyos. At pag nangako ka sa Diyos, gagawin mo. Okay? Now, which one you have broken up after a relief came? Manibawa, pray ka ng pray, Lord, hindi ko na ulitin, hindi na maulit ito. Okay? No, inalis ng Diyos yun. Tapos gumawa ka ba ulit? Ano yung nagawa mo ulit kasalanan? Ganyan tayo, di ba? Bakit ko alam? Ganyan din ako nun Pero na-overcome mo yun. Now, gaano kayo kaseryosong sumunod sa Diyos ngayon after nyo marinig ito? Tandaan natin, there are dangers of repeatedly hardening your hearts against Him. Every time na ikaw ay sumusuway, you're saying like Pharaoh, who is the Lord? Hindi ko kilala yan. Tandaan nyo every time na susuway kayo, kasi anak tayo ng Diyos Every time na kayo ay susuway sa kalooban ng Diyos, parang sinasabi mo, sino ba na dapat ko sundin? Gagawin ko ang gusto ko. Kapatid, panahon na para mabago tayo. Ito yung panahon ng pagbulay-bulay sa sarili natin. Bakit ko ginagawa kasalanan? Bakit ako nagpapatuloy sa kasalanan ito? Kristiyano ba ako o hindi? Kasi ang Diyos ay banal. Kung siya ay aking Diyos, alam ko namumuhay siya sa kasalanan. Di ba sabi niya, God is holy and you must be holy. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, makikita mo lakad mo sa makikita ng salita ng Panginoon. Ikumpara mo yung buhay mo sa salita ng Diyos at makikita mong saliwa, siguro panahon na para magsisi ka. Panahon na para sabihin mo, Ama, mali itong ginagawa ko, inaamin ko po ang kasalanan kong ito at tulungan mo po ako na makarecover sa kasalanan ito. Ayaw ka na pong bumalik. Makakabalik ka, tutulungan ka ng Diyos. Huwag ka na magpatuloy. Sa mga dumadaan sa mga temptation ngayon, takbuhan nyo. Parang si Joseph, layuan nyo. Huwag nyo kaya makalapit sa isipan nyo pa lang. Pag sa isipan, huwag nyo nang isipin. Kasi pag ang labanan nga sa isip, tapos iisipin mo pa, bagsak ka na. Lamang na ang kalaban. Tandaan natin yung mga consequences na gagawin natin yan kapag tayo nahulog sa kasalanan. Kaya yan yung pattern ng buhay ni Pharaoh. Example niya na sinasabi sa Bible na hindi natin dapat gayahin. Amen po? So I hope na you learned something.
Makita-kita ulit tayo. Pag-pray nyo yung verse by verse na malapit ko nang matapos kasi that's the only way para matuto ko kayo. Para may kayong matututuhan sa verse by verse na yun. Siyempre, mag-introduction muna tayo. Sa introduction, marami kayong matututuhan din. Ang galing. I hope na matuloy na yan this coming Sunday afternoon. Amen po? So, tayo po'y manalangin. Bago tayo manalangin, sabi ko, I miss you. Okay? So, nga pala, kung sino sa Sunday, ang unang makikita dito, may libreng mass. Yung 10 yung 10. Yung 10 mag-a-appear. Gire-record ni Jerry yung 10 mag-a-appear dito. May tatak beta na yun. Wow! Okay? Compliments ni Sister Evelyn. May padala siya. Siyempre, yung iba naka-reserve sa mga leaders, siyempre. Pero pag yung leaders hindi na mga nakita dito, wala kayo. Cancel. Kailangan bibilhin nyo yun. Nagpadala sa kasi ng 25. First 10 po? First 10? First 15 na lang. First 15. First 15 na mag-a-appear dito, meron silang mask. Umaga hapon yun ha. Pag wala ka sa hapon, wala ka na. Umaga hapon, meron kang libreng mask. Ang ganda lang, may tatak na beta ni. Galing. Okay? So tayo muna yung mananalangin. Aming Amang Banal na nasa langit, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa mga reminders mo sa amin. Help us na ni Pharaoh patungkol sa disobedience niya. Kita po namin na dahil sa mali niyang desisyon na yon, lahat ng Israel ng Egypt ay nagdusa. Hindi lang po mga tao, pati mga hayop at mga lupain at ari-arian nila. At salamat at pinakita mo rin yung protection na in spite na nangyayari sa Egypt yun, yung mga anak, mga Israelites na nasa Gosen, sila po hindi naapektuhan. Dahil ang Diyos pa rin ang may control ng lahat. At kiniklaim din po namin yun na nasa epidemic po kami ngayon, pandemya, na hindi namin nakikita yung COVID na yan. Pero alam ko, hindi nyo kami papayagan as long na kami anak mo, tunay na kaming anak, nakakasiguro kami na kaming anak mo. Dapat mawala na po yung takot namin kung alam namin na kami tunay na Kristiyano, nakakasiguro kami na kami mga anak mo. Hindi kami dapat matakot sapagkat kung noon nga pinotektahan niya yung mga tao niya sa Egypt, ngayon pa. Kaya kiniklaim namin yan. Hindi kami dapat matakot, dapat excited kami kasi alam namin na malapit ka na dumating. Salamat sa iyong pangunguna ngayong hapon. Salamat sa mga nanood at mga manonood pa, makikinig at mag-aaral. Dalangin ko ang patnubay niyo sa bawat isa sa amin. At sa aming pag-iwiwalay ngayon dito sa line na to, ingatan niyo kami at patuloy na bigyan ng kalusugan. At sana lalo naming ma-experience yung provision mo. Yung iyong pangako that God shall supply all your needs according to His riches and glory. Salamat po sa masarap na tulog ngayong gabi. Salamat sa dinner. Pagpalain yung bawat isa hanggang sa makita-kita ulit kami sa linggo ng umaga at hapon. In Jesus' name, Amen. Okay? Magandang gabi sa inyong lahat. Enjoy your dinner. And I hope na sana man excited kayo this coming Sunday. Wala nang late. Okay? Pakita natin na magbago na tayo. Pakita natin na excited tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Mayroon wala na nga tayong gatherings eh. Diba? Not forsaking the assembling of ourselves together. Wala na nga yun. Eh kahit man lang dito sa ganitong pagkakataon, magkasama-sama tayo. Nabigyan natin priority na ipakita natin, Lord, ikaw number 1 sa amin. Ikaw ang priority namin. Kahit anong mahalagang gagawin namin, hindi. Kaya na manonood kami ng live streaming. Kasi mahalaga sa amin ang salita ng Diyos. Sana ganun lahat po tayo. Sa mga young people na walang data, gawan nyo ng paraan magka-data kayo. Ibig sabihin, pagka wala na kayo sa Sunday, pagka may mga gatherings na tayo, pag may problem, hindi na kayo sisimba eh. Baka naglalakad pa eh. Para lang makarinig. So, hindi natin alam kung kaya darating Panginoon, no? Pero malamang na dadaan tayo sa mas matinding problema. Saan yan? Dati sabi ko, di ba, samantalahin nyo ang pagtitipon natin. Okay? Libre, malaya tayo nagtitipon, pero tandaan nyo, darating isang araw di tayo makapagtipon. O, nangyari na nga.
Tandaan nyo, after this, after pandemya, sabihin nyo, ay salamat, normal, hindi ho na magiging normal ang buhay natin. Mas matindi pa ang darating. So dapat kayo, magseryoso na kayo sa spiritual niyong buhay. Para pag dumating ang Diyos, nakikitang seryoso kayo. Huwag kayong sa panahon kasi ngayon, panahon talaga ng falling away. Laodicean age na to eh. Sana hindi tayo kasama doon. Exempted tayo doon. Iba tayo. Tayo yung mainit. Tayo yung positibo. Tayo yung alam natin na tayo yung nagmamahal sa Diyos. Tandaan natin yung Romans 8:28. Hindi naman para sa lahat ng Kristiyano yun eh. And we know that all things work together for good to them that love God. My question is, do you love God? Okay? Paano mo patutunayan na mahal ka ng Diyos? Kasi alam ng Diyos kung mahal mo siya eh. At pag sinabi mo mahal ko ang Diyos at ang Diyos ay nakakalam, sabi niya sinungaling ka. Kasi pag sabi mo mahal, nakikita dapat yan. Dapat ando yung excitement niyo, lalo-lalo na pag tayo may ganito pagkakataon. Okay? Mahaba na naman ulit. Sige. Okay. Sige po. Magandang gabi sa inyong lahat. So, susunod na yung pagkikita. Bye-bye!